Kinabukasan, pinapapunta ni Kin Osaki si Jero sa isang art gallery, at noong unay hindi niya maintindihan kung bakit. Ipinaliwanag ni Kin Osaki na kahit makakuha siya ng date sa isang babae, tiyak na masisira rin niya ito agad. Kaya rehearsal date ito upang maasa ang kanyang asal. Habang umiikot sila sa gallery, natural lang ang kilos ni Kin Osaki, ngunit sobrang formal at matigas sumagot si Jero. Sinabihan siya ni Kin Osaki na mag-relax dahil hindi ito interview. Ngunit hindi alam ni Jero kung paano magpakalma, kaya dali-dali siyang naghanap sa internet ng mga pick-up line. Pinagsabihan siya ni Kin Osaki na magsalita na lang ng normal, kahit mas mahirap iyon kaysa sabihin. Habang naglalakad pa sila, napansin ni Jero ang isang DIY candy kit na nakadisplay. Hindi ito ordinaryong candy kit, ito ang pinakaunang bersyon na ginawa 40 taon na ang nakalipas. Mahilig si Jero sa candy kits, at kahit collector's item ito na maaaring umabot ng 30 milyon ang halaga, handa siyang bayaran ng 5 beses pa para makuha iyon. Hindi makapaniwala si Kin Osaki na ganoon kamahal ang candy kit, ngunit natuwa siyang makita si Jero na excited sa isang bagay. Dahil dito, naging mas komportable si Jero at nakapagbiro pa tungkol sa mga artwork imbes na magkalat ng awkward na pick-up lines. Nagpasalamat si Jero kay Kin Osaki sa date rehearsal, ngunit hindi pa rin niya alam kung paano niya mahahanap ang sariling alindog. Itinuro ni Kin Osaki ang isang lalaking nakaupo sa unang palapag ng gallery. Sa unang tingin ay mukhang kakaiba ito, nakayuko sa harap ng exhibit at nagsasalita mag-isa. Ngunit may mapagmahal itong asawa at mga tagahangang agad lumapit nang makilala siya. Isa pala siya sa pinakasikat na artist ng henerasyong ito. Ipinaliwanag ni Kin Osaki na natural lang na magustuhan ng tao ang isang mahusay sa bagay na hinahangaan nila. Bahagi rin iyon ng charm ng isang tao, tulad ng itsura at personalidad. Naunawaan ni Jero ang punto, pero hindi niya iniisip na may talento siyang pwedeng gawing charm. Sinabi ni Kin Osaki na mayroon siya, nagawa niyang pabagsakin ang buong grupo ng kalaban gamit ang kanyang husay sa lason. Walang dadang kahanga-hanga iyon. Lumapit si Kin Osaki at bumulong na ang kailangan lang niyang gawin ay tumulong sa mga tao. Nagulat si Jero sa biglang paglapit nito at napaatras. Ipinaliwanag ni Kin Osaki na kung magsisimula siyang magligtas ng mga VIP o hostage habang may mga babaeng nakakakita, siguradong may mahuhulog din sa kanya balang araw. Hindi naman daw iyon magiging mahirap dahil tumatanggap na siya ng halos lahat ng trabaho basta't hindi lubos na masama. Ngunit duda si Jero dahil isa siyang poison master na sanay pumatay. Ipinaalala ni Kin Osaki na walang batas na nagsasabing hindi rin siya pwedeng magligtas. Gayunman, pakiramdam ni Jero ay para siyang nananamantala kung magpapanggap lang siya para magustuhan ng babae. Sagot ni Kin Osaki, hindi mahalaga kung paano kayo nagkakilala, basta tunay ang nararamdaman ninyo sa isa't isa, magiging maayos ang lahat. Itinuro niya si Sir Atori bilang halimbawa. Maraming kabataang babae ang humahanga rito dahil sa trabaho nito, ngunit ang asawa pa rin nito ang pinipili higit sa lahat. Kaya hinawakan nito ang kamay ng asawa at tumakbo palabas ng gallery upang takasan ang mga tao. Nakakakilig man ang tagpong iyon, ang totoo'y gusto rin ni Kin Osaki ng autograph mula kay Sir Atori kaya hinabol niya ito. Nang gabing iyon sa Cruise Gallery, isa sa mga painting ang ninakaw. Mukhang gawa ito ng kilalang art thief na si Himakawa. Galit na galit ang gwardya dahil pinaghirapan ng kapitan ng barko na tipunin ang mga artwork na iyon sa maraming ilegal na paraan, kaya hindi niya matanggap na may magnanakaw sa koleksyong ninakaw rin niya. Agad silang naghanap ng getaway boat ngunit walang nakita sa radar, kaya inakala nilang nasa barko pa rin ang magnanakaw. Ngunit nakatakas na si Himakawa sakay ng peteng at patungo na sa Pampang. Samantala, nang mabalitaan ng kapitan ang ninakaw na painting, hindi siya gaanong nabahala. Para sa kanya, maliit na kapalit iyon upang tuluyan nang mawala ang isang istorbo. Pagdating ni Himakawa sa dalampasigan, makikipagkita na sana siya sa kanyang grupo para makatakas, ngunit bigla silang nilamon ng isang aypoypo ng tubig. May inupahan na pala ang kapitan upang tugisin si Himakawa. Samantala sa barko, muling ipinaliwanag ni Kin Osaki ang plano na humanap si Jero ng nobye sa pamamagitan ng pagliligtas ng tao. Nauunawaan ni Jero ang ideya, ngunit wala siyang alam kung paano makakahanap ng rescue jobs dahil puro assassination lang ang karanasan niya.
Kinuha ni Kinosaki ang cellphone at ipinakita ang website na DarkNav, isang dark web job site kung saan nakapost ang iba't ibang kriminal at kaina-hinalang trabaho na maaaring tanggapin ni Newman. Ayon sa kanya, madali lang makakahanap doon si Jero ng rescue job. Sa totoo lang, nagulat pa siya na hindi pa ito naririnig ni Jero dahil halos lahat sa mundong iyon ay gumagamit na nito. Sinabi ni Jero na ang lahat ng trabaho niya ay dumaraan sa broker ng kanilang pamilya kaya hindi pa niya kailangang maghanap ng trabaho ng mag-isa. Sinilip niya ang job board ngunit hindi siya humanga dahil halos puro scam at smuggling ang laman nito. Ipinaliwanag ni Kinosaki na dahil nasa account niya sila, natural lang iyon dahil panlilin lang ang espesyalisasyon niya. Pagkaraan ng kaunting paghahanap, nakita ni Jero ang post mula sa kapitan ng barkong dumakip kay Himakawa. Hinihingi nito ang lahat ng ninakaw na artwork ng grupo kapalit ng ligtas na pagbabalik sa kanya. Kilala si Himakawa sa criminal underworld bilang tanyag na art thief, ngunit ang totoo, ang ninanakawan lamang niya ay masasamang kolektor na nagnanakaw rin ng sining upang maibalik niya ang mga ito sa tunay na may-ari. Kaya naghahanap ang kanyang grupo ng taong sisilakay sa base ng kapitan upang iligtas siya. Sa kasamaang palad, sina Jero at Kinosaki lang ang dumating. Inasahan na ito ng grupo dahil kulang ang kanilang pera at walang matinong asasin ang tatanggap ng ganoong kapanganib na trabaho sa napakababang bayad. Ngunit hindi pera ang habol ni Jero, kaya tinanggap niya ang misyon. Ipinakilala niya ang sarili bilang Poison Master ng angkan nila. Nang marinig iyon ng grupo, natakot sila dahil hindi nila inasahang makakaharap ang isang Poison Master. Karaniwan, kailangan nilang ibenta ang lahat ng laman loob nila para lang mabayaran ang broker fee ng isang tulad niya. Bago magsimula, may mahalagang tanong si Jero. Tinanong niya ang grupo kung single si Himakawa. Samantala, nakakulong si Himakawa sa pribadong silid ng kapitan. Sinabi nitong napakaganda niya at ililigtas siya kung papayag siyang maging bahagi ng koleksyon nito. Mariin siyang tumanggi. Ipinaliwanag ni Himakawa na ninakaw niya ang painting dahil sinabi ng asawa ng babaeng nasa larawan na iyon na lang ang huling alaala ng kanyang anak sa yumao nitong ina. Kaya winasak sila ng manako iyon, at nangako siyang ibabalik ito sa tunay na may-ari. Ngunit walang balak ang kapitan na hayaang mangyari iyon kaya inutusan niya ang kanyang mersenaryong si Ushio na torturin si Himakawa hanggang bumigay ito. Habang papunta sina Jero at Kinosaki sa lokasyon, pinagsabihan ni Kinosaki si Jero na delikado ang tanong niyang iyon kanina. Mabuti na lamang at inisip ng grupo na code iyon para sa misyon. Kung nalaman nilang ginagawa niya ito para mapahanga si Himakawa, masisira ang plano. Nang makarating sila sa lokasyon ng GPS ni Himakawa, sinalubong agad si Kinosaki ng 2 shotgun na mga gwardya sa itaas ng hagdan. Ngunit bago sila makaputok, mabilis silang pinabagsak ni Jero gamit ang split kick habang nasa bulsa pa ang mga kamay niya. Tinanong niya kung ayos lang si Kinosaki. Sumagot itong maayos naman siya ngunit mas mabuting hindi na siya sumama dahil hindi siya panglaban. Tumanggi si Jero dahil kailangan niya si Kinosaki, hindi pa niya kilala si Himakawa at natatakot siyang pumalpak kapag nag-isa. Samantala, 5 minuto nang bino-waterboard si Himakawa ngunit pinahinto ito ng kapitan kay Ushio nang mabalitaang may 2 nanghihimasok. Inutusan niya itong harapin ang mga ito habang mag-iisip siya ng mas malupit pang paraan ng pagpapahirap kay Himakawa. Habang sumusugod sila, tinanong ni Kinosaki si Jero kung ano ang balak niyang sabihin kay Himakawa. Habang pinapatumba ang mga gwardya, sumagot si Jero. "Hello, pakakasalan mo ba ako?" Agad siyang sinabihan ni Kinosaki na napakasamang ideya iyon dahil malamang takot na takot si Himakawa, at hindi proposal ang gusto nitong marinig matapos mailigtas. Samantala, tinutukan ng kapitan ng baril si Himakawa. Akala niya siya ang babarilin, ngunit mas malala pa roon, itinutok ng kapitan ang baril sa painting at nagbantang sisirain ito kung hindi siya susunod. Dahil nangako siyang ibabalik iyon ng buo, halos mapilit si Himakawa na sumuko. Ngunit biglang naputol ang braso ng kapitan at nakita niyang may naglalagablab na nilalang na lumabas mula sa painting at nilamon siya ng apoy. Isa lamang pala itong hallucination mula sa laso ni Jero, at matagal mawawalan ng malay ang kapitan. Lumapit si Jero kay Himakawa at binigkas ang inensayong linya, ipinakilalang siya ang Poison Master at ligtas na ito dahil dumating siya upang iligtas siya. Nagpasalamat si Himakawa ngunit nagtaka kung paano siya nakakuha ng Poison Master gayong wala namang ganoong pera ang grupo niya.
Natakot pa siyang baka ibinenta ng mga kasama niya ang kanilang mga laman loob para mabayaran siya. Samantala, nataranta si Jero dahil kahit maayos ang introduction niya, wala siyang naisip na susunod na sasabihin. Kaya si Kinosaki na ang lumapit upang kalagan si Himakawa bago pa siya makasira. Ngunit biglang sumulpot si Ushio, sinunggaban si Himakawa, at kinaladkad palayo. Napagtanto ni Jero na malakas itong kalaban kaya nag-inject siya sa sarili ng nakamamatay na lason at sumugod. Ngunit bago siya makalapit, umatras si Ushio gamit ang malakas na pagsabog ng tubig. Inihagis ni Jero si Himakawa kay Kinosaki upang maprotektahan ito habang siya naman ang haharap kay Ushio. Pinalaki ni Ushio ang kanyang braso gamit ang tubig upang palakasin ang suntok at lumikha ito ng malaking hukay sa lupa. Ngunit nabawasan ni Jero ang pinsala sa pagharang. Muling sumugod si Ushio ngunit sa halip na umatake, inabot niya ang business card niya at ipinakilalang isa siyang Water Master. Napagtanto niyang Poison Master si Jero at ayaw niyang makipaglaban sa kapwa Master dahil masyadong malaki ang kapalit. Nag-alok siya ng 10 beses na bayad kapalit ng pag-atres ni Jero. Sa itaas, napansin ni Kinosaki na may natitirang laman pa ang searing na ginamit ni Jero at naisip niyang gamitin ito sa sarili para makatulong. Ngunit agad siyang sinigawan ni Jero na huwag itong hawakan dahil hindi iyon enhancement drug, nakamamatay itong lason. Ipinaliwanag niya na bawat assassin family ay may namamanang genetic trait. Sa angkan nila, kaya nilang lubhang palakasin ang pisikal na kakayahan kapag may nakamamatay na lason sa katawan. Dahil din sa mga trait na ito kaya malayang nakakakontrol si Ushio ng tubig sa labanan. Tungkol sa alok nito, tumanggi si Jero. Nadismaya si Ushio dahil alam niyang magiging magastos ang pakikipaglaban sa kanya, ngunit wala siyang pagpipilian. Nagpakawala siya ng water blast ngunit naiwasan iyon ni Jero dahil lalo siyang lumalakas habang papalapit sa kamatayan. Gayunman, alam niyang siguradong mamamatay siya kung direktang tatamaan. Nagtaka si Ushio kung bakit todo ang effort ni Jero sa misyong wala naman siyang mapapala. Naisip pa niyang baka may relasyon ito kay Himakawa, ngunit hindi siya sinagot ni Jero. Sa halip, nagawa niyang magasgasan ang suit ni Ushio gamit ang karayom. Hindi ito pinansin ni Ushio sa una, ngunit bigla itong nagliyab dahil may napakalakas na asido ang karayom. Sinamantala ni Jero ang pagkakataon at sunod-sunod na sinuntok ang faceplate ni Ushio hanggang mabasag ito. Habang ginagawa iyon, sinabi niyang kahit estranghero pa si Himakawa ngayon, maaaring maging espesyal ito sa kanya balang araw. Kaya gagawin niya ang lahat upang iligtas siya.